magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli, nandito na naman po ang inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programa, ang Reaction Mo, Birrada Ko. Okay, sa ating magpapatuloy, mga minamahal kong mga kababayan, ay pag-uusapan po natin ngayon. Kasi po marami po nagtatanong, ano ba daw yung pinakamabigat kong dahilan kung bakit ako nagagalit sa ginawa po ng INC? At bakit at ano daw ang kinasasama ng aking loob kung bakit tinitira ko ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo o yung INC. Okay, guys, dito tayo magsisimula sa sinabi niya na bakit daw ano daw ang kinasasama ng loob niya. Tinatanong daw kung ano yung kinasasama ng loob niya, bakit tinitira niya ang pamunuan at leader ng INC, di ba? So ito, alamin natin kung ano nga po yung pinakadahilan niya. Kasi dito talagang inamin niya na na masama talaga loob niya kasi nag-react siya eh. So nireaksyon na niya yung tanong na bakit ano daw ang kinasasama niya ng loob. So ito, sasabihin niya pakinggan natin kung ano yung kinasasama ng loob ng asong ito. Alam niyo po kasi mga minamahal ko mga kababayan, gusto ko po sa inyong ipaliwanag para po dun sa mga bobo. Para sa mga bobo at walang kaalam-alam na niloloko na sila. Sandali. Kasi simula pa lang nagmumura ka na kagad, nang lalait ka na kagad ng tao. Baka pwedeng wala mo na yung ganyan, ipaliwanag mo lang ng maayos, no? Paliwanag mo lang ng maayos. Ka nang magsasalita ng hindi maganda, mga bad words, para pakinggan ka. Okay? Sige, tuloy natin. Liniwalagin ko lang kasi nagtatanong pa sa edad ba naman ninyo na yan? Maliban na lang siguro kung ang edad mo 5 taon, 3 taon, siguro i-consider ko pa. Kasi nagtatanong, ano ba daw? Kadalasan po nagtanong sa akin ito yung mga bobong mga membro ng INC. Wala talaga tong tao na to. Paano ka makakapag-isip ng maayos niyan? Kung ang laman ng utak mo, pangtutungayaw, panglalait ng tao. Hindi ka makakapagpaliwanag ng maayos niyan sa gusto mo, yung mga saluubin mo. No? Ayusin mo magsalita. Tingnan mo mamaya, siguraduhin ko sa'yo, iba yung direksyon ng mga sasabihin mo, iba yung patutunguhan. Iba yung patutunguhan ng mga komentaryo mo dyan, mga sasabihin mo. Sige, tuloy natin. Nandun sila tapos hindi nila alam. Ano ba ang pakay nila? Di ba peace rally? Ano yung mga nakalagay sa placard nila? Nabasa nyo naman siguro. Di ba? Ang layunin ng nasabing pagkakaisa o yung National Peace Rally para pagkasunduin yung dalawang panig na hindi magkasundo. Okay, nandun na tayo. Pagkasunduin yung dalawang panig na hindi magkasundo. Ngayon, mga minamahal ko mga kababayan, nangyari ba yun? At ano ba yung dapat na maging requirements? Ano ba yung mga dapat na makita? Ano ba yung mga dapat na sabihin kapag ganun yung misyon? Siguro alam nyo na. Pero dito parang sinasabi mong alam mo alam mo kung ano mga dapat sabihin doon, alam mo kung ano yung dapat na mga gawin doon sa rally Okay, pero ito paunahan lang kita. No? May nakita ka na bang rally na ganyan? Ganyan kapayapa ang na rally, no? Sa tanang buhay mo? Maayos yung rally ng Iglesia ni Cristo, di ba? So, ito ngayon ang pinagmamaktol mo. Yung sinasabi mo mga dapat gawin, no? Kasi peace rally nga. So, ano ba ang mga dapat na sasabihin doon? Kasi nga, peace rally. Sige nga, pakinggan nga natin yung laman ng utak mo kung talagang nakakaintindi ka. Kasi, okay. Kasi, nagmamagaling ka Tingnan nga natin. Go. Kasi kung ako tatanungin niyo, kung ang pag-uusapan, kung layunin ay peace rally, more on pagkakaisa at pamamaraan kung paano magkasundo. Ang pwede lamang na sabihin at gawin doon. Pero nangyari ba yon? Hindi.
At isa pa sa nakakaasar na masasabi mong binudol lang tayo ng isang reliyon na kung saan ay walang pinagkaiba sa diskarte po ni Digongyo. Sandali. Hindi mo pa naipapaliwanag yung gusto mo eh. Sinabi mo lang doon na dapat, pag rally, ang mga sasabihin is more on peace, no? Yung mga ganun mga sasabihin. Ganun yan siya, yung pagkakasundo. Oh, bakit di mo tinuloy kung ano yung dapat sabihin doon na mga sasabihin doon? Napunta ka kagad kay Digong. No, yan ang takbo ng isip mo pag nagsasalita ka, pag nabablog ka ba. Yung kung saan direksyon ng utak mo, doon ka na lang kaagad. Lagyan mo ng maayos na content, lagyan mo ng maayos na direksyon yung mga sinasabi mo, no? Para hindi ka magmumura, para hindi ka mapamura. Kasi mamaya magmumura ka na naman, manglalait ka na naman. Kasi yung takbo ng utak mo pag nagsasalita ka, kung saan napupunta. Wala na. Los na yung mga sinasabi mo ngayon, hindi na epektibo yung mga pananalita mo. Pakinggan pa natin yung mga kagunggungan mo. Peace rally lang daw at walang halong pamumulitika. Aba, bago po nangyari yung naganap na rally na yan, nag-usap-usap po itong si Marcoleta, si Bato, at yung iba pang mga politiko na puro kaalyado ni Digongyo. Ayan na, sinasabi ko na sa iyo eh. Diba? Sana napunta yung mga sinasabi mo. Bubuo ka na naman ng chismis ngayon, ha? Saan mo narinig yan? Saan mo nakita yan? Ha? Pakinggan natin. Tuloy natin yung mga sinasabi mo. Ayan na, meron ka ng issue. Meron ka ng ginagawang, meron ka ng ginagawang istorya. Sarili mong istorya mo na lang yan. Pakinggan natin. Kagunggungan ng tao na to. Nakakampi nila. Ha? Ngayon ang tanong, ano ba ang kanilang mga pinag-usapan? Alam niyo, sa totoo lang, kahit wala po ako doon, kahit hindi ko po nakita, kahit hindi ko narinig kung ano pinag-usapan nila, pero walang iyan naman tong tao na to. Alam mo ba yung mga pinagsasabi mo dito sa harap ng madlang people? Sa mga subscriber mo, sa mga viewers mo, pinapakita mo lang yung kagunggungan mo. Ayan, sinabi mo na, wala ka doon. Hindi mo narinig, hindi mo nakita. Tapos meron kang kwento na ibibintang doon sa kanino? Kay Marcoleta at saka doon sa mga, sabi mo, mga kalyado ni Digongyo. Ako, mapapamura din ako sa ginagawa mo no? Alam niyo, sa totoo lang, kahit wala po ako doon, kahit hindi ko po nakita, kahit hindi ko narinig kung ano pinag-usapan nila, pero tingnan mo yung takbo ng utak mo, paniniwalaan ka pa kaya? Kawawa naman yung mga viewers mo na idol ka. Tapos, ganyan ang sasabihin mo dito. Oh, bubuo ka na ng chismis. Lumilika ka ng kaguluhan. Tingnan mo, tuloy po natin itong kagunggungan mo, ha? Aso ka kasi mag-isip eh. Okay? Tuloy. totoo lang, kahit wala po ako doon, kahit hindi ko po nakita, kahit hindi ko narinig kung ano pinag-usapan nila, pero makikita mo sa kanilang mga naging galawan noong mga araw na yon. Malamang nag-usap-usap itong mga demonyong ito, kinausap ni Marcoleta yung mga aso, mga alagad ni Digongyo na, teka, para hindi halata, ako lang magsasalita. Kasi kung ako ang magsasalita, para tirahin ng Quadcom, para tirahin ng gobyerno, may rason ako. Wala talaga. Tingnan mo yung ginawa mo. Inamin mo lang chismoso ka. No? Diablo ka na gumagawa ng masamang kwento tapos ikakalat mo sa tao. Tapos yun ang gusto mong itanim sa utak ng mga tao, papaniwalain mo sila dyan sa mga imagination mo. Para kang, dahil mo ba si Madam Auring no? Nanguhula ka.
Ayan, ayan. Gustong-gusto ng mga taga-subaybay mo yung style mo na ganyan, no? Walang iya talaga ang tao na to. Oh, pati ako mapapamura sa iyo, no? Tuloy pa natin. Pero ito paunahan ko na lang po yung mga viewers nito Lahat na nang sasabihin ng tao na ito dito, wala nang katuturan. Tingnan mo, wala nang power, Wala na. Matamlay na yung matamlay na yung boses niya. Hindi niya na kayang i-voice out kasi nag-iimbento Hindi niya na kayang bigyan ng expression yung mga katulad yung dati na lakas-lakas siya. Pero ngayon wala na. Nag-iisip siya kung ano yung sasabihin niya, kung ano yung kukwento niya para lang maipanira, para lang meron siyang magiging content ngayon, no? Tingnan natin, patuloy pa natin panoorin to. Maaaliw na lang tayo sa tao na to, sa kagunggungan niya. Okay, fire. Alam niyo ba kung anong rason yun? Kasi may lumalabas po kasi na sagot. Kasi nga, diba, tinitira natin itong budlat na ito, itong malaking mata na ito, na kung saan ay talaga masasabi, demonyo talaga. Kaya daw siya nagsalita at kaya daw siya hinayaan na magsalita, pinayagang magsalita ng INC kasi membro siya. Putang ina naman, huwag yun naman gawing bobo ang taong bayan. Ano ngayon kung membro niya si Marcoleta? Ayan, yan yung style niya. Pag wala na siyang maisip, pang barado yung utak niya, no, hindi niya may tutuloy sasabihin niya kasi may bumara sa gunggong niyang utak. Yan, mumurahin ka niya, magsasalita na hindi maganda, no? Lalaitin niya na yung tao na yung tinutukoy niya. Kasi habang nalalait siya, habang nagmumura siya, gumagana naman yung utak niya kung ano yung sasabihin. Yan ang style ng Diablo, no? Diablong demonyo na yan. Wala tong aso na to. Ituloy natin yung mga kalukuhan, kagunggungan ng aso na to. Politiko pa rin yung hayop na yan. Politiko pa rin yan na kung saan kakampi ng mga demonyo, ng mga diablo, ng mga walang yan, ng mga manluloko, ng mga magnanakaw, ng mga traidor sa ating bansa. Memorize niya yung mga pagmumura mo, no? Walang kaputol-putol Dire-diretso. Kumbaga, nakasit na sa utak niya ba? Kabisado niya talaga. Wala na talaga itong Diablo na to. Ayan. Diyan ka mahusay. Hindi mo ba napapansin? Sa sarili mo? Kami pansin namin na pag ikaw ang nagsasalita na dyan, walang kabuluhan, puro kagunggungan ang mga sinasabi mo. Kakatawa, ikaw ang nagiging mongoloid ngayon Diyan sa pag-iisip mo na yan, sa mga reaction mo. Okay, tuloy pa natin. Naintindihan ninyo? Ang babaw ng rason ninyo. At ito pa, bago ko po ipakita sa inyo yung video ito, okay sana ikukonsidera na lang sana natin na nagsalita si Marcoleta kasi membro siya. Sandali. Kumakambyo ka na Sumasangayon ka na kay Marcoleta ngayon Wag! Ayoko sumangayon kay Marcoleta, tirahin mo. Ano ba naman yung birada mo na bumabaliktad ka na Natatauhan ka na ba? O sige, tuloy pa natin. Walang hiya itong tao na ito pag nagsasalita Ayusin mo naman. Ikukonsidera na lang sana natin na nagsalita si Marcoleta kasi membro siya. Alam niyo ba kung anong sinabi niya? Eto, panoorin ninyo. Kung ito ba ay related sa kanilang sinasabing peace rally. At kung ito ba, at yung mensahe ba, at yung sinasabi ba ni Marcoleta ay magdudulot ng pagkakaisa. Eto, panoorin niyo. Aber, panoorin natin, pakinggan natin. Tapos, ikaw ang hintayin kong mag-conclusion diyan sa sinabi yun sa pahayag ni Marcoleta diyan. Okay, pakinggan natin. Pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom. At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa saligang batas, Inquiry in Aid of Legislation. Natupad po ba yung Inquiry in Aid of Legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Pinagtatanong nila yung Pangulo base doon sa mga sinumpaang salaysay
salaysay at affidavit nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon sa war on drugs. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang war on drugs. Hindi ipinatawag ang mga Solicitor General sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag ang mga Chief PNP upang magpaliwanag kung ano ang war on drugs. Puro kalaban ang dating Pangulo. Yung mga abogadong kasama niya para magtanggol sa kanya hindi pwedeng magsalita. Sapagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Ngunit paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya ay makikita siya ng isang chairman doon. Attorney, huwag mong bubulungan yan. Iko-contempt kita. So yun po yung kanyang mga sinabi. At alam mo ba kung ano ang dahilan? Alam nyo ba kung ano ang dahilan ni Epifanio Labrador kung bakit nagagalit tayo at nagagalit ang sambayanan, nagagalit ang mga Pilipino? Dahil puro kasinungalingan ang sinasabi doon ng isang hayop at demonyong kongregista na kung saan kampon ni Satanas. Oh, anong reaksyon mo na yan? Reaksyon mo, sinabi mo, kasinungalingan, patotohanan mo. Ginumbinsi mo pa yung taong bayan na yan ang kinagagalit ko, kinagagalit ng taong bayan dahil sa kasinungalingan. Anong kasinungalingan? Di mo naintindihan yung sinabi doon? Napakalinaw ng pagpapaliwanag ni Camarcoleta doon. No? Ang di lang nakakaintindi doon, no, ng mga sinabi na yon, ang di lang nakakaintindi doon, yung mga bugok. Ikaw lakas mong magmura, murahin mo yung laitin mo yung maglisay ng mga bubo, sabi mo, pero ikaw pala ugok. Hindi ugok, bugok. No? Hindi mo naintindihan yon. Sa maloob mo doon, di ba? Excuse me, inubo tuloy ako sa kagunggungan mo eh. Ang sasama lang ang loob doon, yung tinamaan. Ngayon, tinamaan yung mga boss mo. Tinamaan ka. Hindi ka konforme dahil tama yung sinasabi niya. Ayan ngayon. Di sino lumabas na gonggong ngayon. Di ba? Ikaw ngayon nagiging gonggong. Gusto mo ulitin natin? Ikaw na i-replay mo na lang yung sinabi ni Marcolita na nilagay mo pa sa screen mo. Sige, tuloy pa natin. Ha? Sabi niya, ang pinapatawag lang daw ng mga panahon na yon, nung pinatawag yung isang jablo na si Rodrigo Roa Duterte, ay yung mga kalaban niya sa war on drugs. Demonyo pala to eh. Talagang masasabi mo, talagang sinungaling. At hindi dapat pagkatiwalaan sapagkat kung gaano kalaki yung mata nito, ganun din kalaki yung pagiging sinungaling nito. Hindi po mga kalaban yun yung pinatawag doon. Hindi. Mga biktima. Iba po yung kalaban sa biktima. Yun po ay mga pamilya ng mga biktima. Ha? Sabi niya, kalaban daw ni Rodrigo Roa Duterte mga pinatawag. Putang ina yan. Katarantaduhan niya, kahayupay, kasinungalingan yan. Oh, ayan dyan ha. Ako magpapaliwanag sa'yo. No? Sabi mo, hindi kalaban. Oh, kasi yon ay yung mga biktima. Pamilya ng mga biktima. Diba? Okay. So, sino bang nagkumbinsi doon sa mga biktima na pumunta doon sa ano na yon para usigin? Kasi ang gagawin kasi diyan sa Quadcom na yan, yung hearing na yan, usigin yung ano yan, yung PRRD, dating PRRD, di ba? Oh, hindi ang layunin diyan para makabuo ng batas, kundi usigin. Oh, gano'n, di ba? Kasi kung talagang yung batas ang ano nila, ang kanilang bubuo sila ng batas, alam na nila yung mga nangyari na yan, may mga investigasyon kayo silang ginawa. So, lalagumin na lang sana yun, at saka yun ngayon, ang tatanong nila kay PRRD, no? Patutuhanan, totoo ba or hindi, gano'n, di ba? Kasi nagpapaliwanag naman si PRRD diyan nang maayos Ngayon, paano nasabi ni Camarcoleta na ang mga pinadala doon, yung mga kalaban, yung mga kasi yun yung mga taga-usig. Oh, pag taga-usig ba kakampi?
Oh, 'di ba mga kalaban? Oh, kalaban mo 'yan. Oh, tapos ano pa? Sabi mo, 'yun yung mga biktima, natural. Alangan naman kukunin doon hindi na nadamay doon sa war on drug. Siyempre, walang sasabihing laban 'yun kay Duterte. Pero kung ang dinala mo diyan na magiging kasama ninyo sa taga-usig yung naperwisyo, kasi sabi nyo nga may mga naperwisyo, di ba? O yan sila mga nadamay Oh, di ba? So siyempre hindi magiging kakampiyon. Oh, ang tinutukoy doon, yun na yung mga taga-usig, mga kalaban ng Duterte sa kaso na yan, di ba? Okay, pero sa totoong buhay, hindi yan sila mga kalaban. Hindi yan mga kalaban, diyan lang sa time na yan. Naintindihan ba yung wala ka kasing utak no? Medyo lawak-lawakan mo yung utak mo. Aso kasi kung ano lang mga kinakain mo, kaya kahol ka lang ng kahol, no? Aw, 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 tuy, kain dito, tumahol ka. Ganun na lang ginagawa sa iyo no? Para ganyan ang mga pagsasabihin, mga sasabi-sabihin mo diyan. Tuloy pa nga tayo. Okay. Meron po pumunta doon, isang mag-anak. Kaya po yun pinatawag para marinig po ni Rodrigo Roa Duterte kung gaano kahayop yung kanyang administrasyon, na kung saan pati yung puslit na bata. Gusto kasi palabasin ni Marcoleta na yung pinatawag doon ay pamilya ng mga adik. May adik ba 3 years old? Sige nga, may adik bang 3 years old? May adik bang 9 years old? Doon pa lang mga minamahal ko mga kababayan, masasabi mo na. Ayan na naman, nagkwento ka na naman, no? Nag-imagination ka na naman. Ang galing mo talaga magmanipula ng mga istorya. I-replay mo yung sinabi nga ni Marcoleta doon. Uy, aso. I-replay mo nga, ando no, nakapost sa screen mo. Ulitin mo ulit. Oras-oras, i-replay, pakinggan mo. May binanggit ba doon? May sinabi ba doon? May pinatutungkulan ba doon na yung mga paslit na yan is adik? Meron ba siyang pinatungkol doon na yung mga bata, mga paslit na yan na namatay Diyos ay mga adik? Gumagawa ka ng kwento ba, no? Yan yung gusto mong itanim sa utak ng mga viewers mo, no? Sa mga tao na nanonood sa iyo. Pagmamanipula mo ng mga istorya para magkaroon ng away, kaguluhan. Ikaw ang promotor ng kaguluhan Sasabihin mo dyan na pinatungkulan ni Marcoleta na yung pamilya ng mga biktima na yon is pamilya ng mga adik. Ngayon, makikita ng ibang mga vlogger dyan, susundan nila yung ginagawa mo dahil sa, ay, okay pala to, kumikita to si Labrador, pagmumura, mag-iimbento lang ng mga kasinungalingan dito, daming viewers. Yun ang gusto mong ituro diyan sa mga viewers mo, sa mga taong nanonood sa'yo, sa taong bayan, sa mga vlogger. Tingnan mo, dami gumagaya sa'yo, no? Pagmumura, gawain po ng diablo yan, no? Demonyo lang gumagawa niyan, demonyo lang. 'Di ba? Dadayain yung tao, no? Dadayain, sasabihin tama yung sinasabi niya, ganitong gawin ninyo. Ganun yan siya. Tuloy pa natin, kagunggungan mo. Okay. Habang nagsasalita si Marcoleta, tuwang-tuwa yung mga kaalyado niyang mga demonyo, mga diablo. Dahil nagsasalita siya ng mga kasinungalingan. Yan lagi ang bala mo Sasabihan mo yung tao nagsasalita ng kasinungalingan, ikaw itong napakasinungaling, di ba? Pag sinasabi mo kasinungalingan, suportahan mo yun. Sabihin mo kung ano yung hindi kasinungalingan. Paliwanag mo talagang naintindihan mo. Pero kung magkukomentar ka lang, pag sabi mo yan ang kasinungalingan, mumurahin mo kaagad, no? Lalaitin mo kaagad. Ano yun? EG-EGU mo kaagad. Yun ang style mo no? Walang laman kasi utak mo, kundi ganyan, no? Tuwang-tuwa sa iyo yung mga kapwa mo. Okay? Kapwa mo, demonyo. Di ba? Tatay mo, demonyo, no? Pinapalakpakan ka. Ganyan gawin mo, Labrador. Very good. Very good ka. Meron kang party dito sa kaharian ko. Bibigyan kita ng trono mo dito. Ganon, di ba? Aso. Ilalagay niya doon sa tabi niya. Kalding yon, ikaw aso.
Ganun ang mangyari sa'yo. Ganun ang talagang pagkakalagyan mo dyan. Sige, tuloy. Hindi daw pinatawag yung mga solicitor general. Yung mga dating chief of staff. Hindi daw pinapatawag. Alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, nasa plano po yun na pagkatapos na makaharap ni Digongyo, yung mga biktima niya o biktima ng kanyang peking war on drugs, isusunod na po yun. Kaya lamang, anong ginawa ni Digongyo? Umasta na parang presidente. Umasta na parang taong kalye. Dahil nagigipit na siya, nabubuking na siya ni Trillanes, gusto nang manakit, katulad po ng ginagawa ng iglesia ni Manalo. Na kapag naiipit, kapag natatalo sa diskusyon, gusto nang pumatay, gusto nang manakit. Kaya ang naging desisyon ng Quadcom, itigil na lang. Dahil sa hindi magandang inaasal ng isang dating presidente na kung saan nagmistulang taong kalye. Na kung saan, maliban na bastos yung bungangang putang ina na yan, Wala nang effect yung mga sinasabi mo. No? Wala ka na rin power. Pag-charge ka muna dun. Wala na eh, mahina ka na eh. No? Habang nagsasalita ka, i-charge pa yung utak mo para anong susunod mong sasabihin. Kaya yung mga sinasabi mo dyan, puro imbento. No? Tinan mo yung ginawa mo doon. No? Nag-conclusion ka, ang galing alam mo parang alam mo yung nangyari doon di ba? No? Nanonood ka lang kasi doon, galit ka doon sa pinapanood mo kay PRRD, pero yung mga taong bayan na nanonood doon sa kanila, tuwang-tuwa, pinapalakpakan pa na si Duterte doon no? Yung sinabi mo, mananakit ka agad, bakit kaya niyang manakit doon? Action niya lang yun, pinasakay ka lang yun, naniwala ka? Pinasakay lang yun, naniwala yung... Hindi naman ganun ang reaksyon ng mga Quadcom doon yung katulad ng sinasabi mo. Anong kala mo doon sa mga taga-Quadcom? Mga bobo? Ikaw lang ang bobo. Ikaw lang hindi nakakaintindi. Huwag mong idama yun sila. Yung mga sinasabi mo, hindi tama doon sa mga pangyayari doon. Nanonood din kami. Diba? Wala eh. Wala ka ng power. Wala nang power yung utak mo mag-isip, no? Kasi ubos na yung ginawa mong pagmumura, panglalait sa tao, ubos na. So, ang hintayin mo na lang yan, yung wristback sa'yo. Diba? Yun ang dapat mong pag-isipan. Hindi mo na kayang daanin yan dito sa social media na rason-rason ka na lang gano'n. Wala nang sisimpatya sa'yo dong. Wala na. Mabaho ka pa sa tae, no? Dapat ka nang tabunan ng lupa. Maalingasaw ka na kasi. Okay? Marami ka nang napipirwisyo. Sige, tuloy pa natin. No? Mga konti na lang kukunin ko kasi kung itutuloy ko tong video mo, wala na. Puro walang kwenta ang mga sasabihin. Sige, kuha pa tayo ng ilan dyan. Talagang masasabi mong walang respeto. Walang paggalang sa konstitusyon. Walang paggalang sa mga congressman. Doon pa lang sa sinabi ni Marcoleta, mga minamahal ko mga kababayan, puro kasinungalingan na. Yung abogado daw, hindi pinagsasalita. Hindi pinahihintulutan. Isira ulo ka pala eh. Ang nangyayari kasi, parang ang gusto kasi ni Marcoleta, kapag ka nandoon sa... Kayo na rin may sabi, di ba? Ang kamera ay hindi hukuman. Buti sana kung hukuman yan. Nahahayaan mo yung abogado ang magsalita para sa kliyente niya. Hindi naman abogado yan eh. Ay hindi naman korte yan eh. Kaya naman minsan sinasaway ng mga congressman yung mga resource person nila na huwag pagsalitain yung kanilang mga abogado dahil halos abogado na lang ang humaharap, abogado na lang ang nagsasalita. Di ba?
na kung saan scripted. Ngayon, dahil nakikita ng kamera sa pamamagitan ng kanilang pagtatanong sa isang resource person o nagsisinungaling siya o hindi, doon sila nakakabuo ng batas na dapat nilang buuhin. O ayan, nagdunong-dunungan ka naman, no? Tungkol sa pagbuo ng batas. Naipaliwanag na ni Kamarkulita doon sa pag-speech niya doon sa stage, no? Yun yung pinaliwanag niya doon. Paano ka makakabuo ng batas kung ang kukunin mo lang yung isang tao? 'Di ba? Oh. Bakit hindi mo pinatawag lahat-lahat yung mga involved doon, yung mga sinasabi niya mga direktor o yung mga lahat doon, yung kung ano yung nasa departamento ng presidente para makabuo kayo ng batas. Hindi yung isa lang ang tatanungin mo doon. Wala kang makukuhang magandang gagawing batas doon kasi isa lang ang tatanungin mo doon. Gagawa ka ng batas dahil lang doon sa tao na yon. Eh paano yung ano yung may mga sasabihin pa pala yung iba doon na mga kasama niya o lalo pa yung iba ring mga involved diyan sa anong tawag yan sa sabi niyo war on drugs na yan. Oh. Eh de kung halimbawa mayroon pang ibang sasabihin doon na pwede pa lang idagdag doon sa batas, buburahin mo na lang uli yung ginawa nilang batas na dahil sa ang kukunan lang nilang ang resource personal na yung isang tao. Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? Huwag kang magdunong-dunungan kung wala kang kaalam-alam, di ba? Huwag kang magdunong-dunungan kung wala kang kaalam-alam. Di ka pwede diyan sa mga ganyang mga pag-uusapan kasi ano, tayang laman ng utak mo. Okay, tuloy. Doon pa lang nagsisinungaling na po itong si Marcoleta na malaking mata. Binibigyan naman po ng chance panoorin niyo mabuti. Binibigyan po ng chance ng kamera na makapagsalita yung abogado. Pero hindi po nila binibigyan ng chance na habang tinatanong yung resource person ay sumisingit agad. Gusto po kasing gawin ni Marcoleta na style husgado yung kamera. Paano malalaman yung katotohanan kung abogado na lang ang magsasalita lagi? Gayong alam naman natin ang utak ng mga abogado. Magagaling po yung gumawa ng scripted na salita. Magagaling po yung gumawa ng mga palikulikong mga salita para lamang makaiwas sa katotohanan. Para ipagtanggol yung kanilang mga kliyente na hindi kayang gumawa ng palikulikong istorya para tabunan yung kanilang mga kasamaan. O, ayan na naman. Tinira mo naman yung mga abogado. O, nagmamarunong-marunong ka na naman. Ano, protector ng mga masasama yung abogado? O, tinan mo yung sinabi mo. Para mapagtakpan nila yung mga kasamaan. Marunong sila gumawa ng mga scripted, mga paliko-liko, mga... Wala. Walang kwenta kasi walang direksyon yung mga sinasabi mo. No? Kaya dyan ka mapapahamak. So, ayan, naipon na yung mga bagay na dapat na ibalik sa'yo. Kaya walang sisihan pag, halimbawang, no, may hindi magandang mangyayari sa'yo. O, ganun lang yan siya. May mga video ka pa doon, no, na, tinatakot ako, ginagano, bakit galit sila sa katotohanan? Hindi kami galit sa katotohanan. Kung katotohanan ng mga sinasabi mo dyan, hindi galit ang taong bayan, hindi galit lalo ng mga iglesia ni Kristo. Paano nagagalit? Paano sumasama ang loob ng iglesia ni Kristo sa'yo? No? Minumura mo kasi yung taong hindi mo kilala. Wala ka nga kahit ipinakain dyan sa tao na yan no? Wala kang binigay sa amin. Pinapakain mo ba kami? Ikaw ba nagpalaki sa amin? Wala Bakit mo kami mumurahin ng ganyan lang? Ha? Sino ka na magmumura sa amin ng ganyan? Tahi ka lang sa lansangan. Di ba? Pag naapakan, ang maalingasaw, kaya dapat kang tabunan. Yan ang isipin mo. Tama ba yung ginagawa mo? Marunong ka po muna sa mga ginagawa ng mga tao dyan. Kita mo yung diferensya konti, palalaki mo, gawan mo ng issue. No? Kukwentuhan mo, mag-iimbento ka ng istorya para sumama sila sa paningin ng mga tao, sa paningin ng mga viewers mo, no? Na yun naman ang gustong-gusto ng mga viewers mo kung kalaban sila nung mga tinutulig sa mo, no?
Ngayon. Tapos, magmumura ka, mumurahin mo lang mumurahin. Anong karapatan mo na murahin kami? Ha? Anong karapatan mo na murahin kami? Di ba? Kaya wag kang wag mong sasabihin na pag may nangyari sa akin, yan, alam niyo na kung sino ang mga huli diyan, mga iglesia ni Kristo, ganon. Nako pag ako pagbibintangan, halimbawa may nangyari sa iyo diyan, nabaril ka halimbawa diyan or na anong nangyari sa diyan, pinatay ka diyan. Tapos pagbibintangan iglesia ni Kristo, ako na lang ang aako. Kaya kong sakripisyo yung sarili ko para lang mahuli ka, no? Dahil sa ginawa mong pagmumura sa aming tagapamahalang pangkalahatan, no? So, kaya kong depensahan ng buong iglesia, ako na ako. Halimbawa, pag may tumira sa'yo dyan, na hindi naman iglesia o sino mang kalaban mo at ipagbibintang, katulad ng sinabi mo ganyan, nagpauna ka na, buhay ka pa, sinabi mo na pag may nangyari sa'yo, alam na kung sino ang pupulutin, sinong may kasalanan. Ako na nga ako dyan sa'yo. At least mawala ka lang sa mundong ito, no? Kasi bad influence ka, hindi ka pwedeng, panuuri ng mga kabataan. Tingnan mo yung YouTube mo, dapat hindi pwede yan eh. Kasi mga kabataan, influensya mo sa isipan ng mga kabataan. Ang galing pala, no? Pwede palang magmura, kumikita ka, murahin mo lang na murahin yung sinong taong gusto mong murahin, gustong-gusto ng mga manunood, so kumikita na. Di ba? So hindi pwede sa amin yan, sa akin, hindi pwede yan ganyan. Kung dapat kang burahin ka nga dapat. Pero hintayin mo lang, hindi naman kami ganun ka garapal kung magtrabaho di ba? Dinadaan naman namin sa legal. Okay, so ito, hintayin mo lang at may paglalagyan ka talaga. Hanggang saan ba yung tapang mo, di ba? Okay. Ayan, tukoy ka na. May litrato ka na. Konting-konti na lang. Makukumpleto ng lahat. Hati-hatiin mo yung katawan mo para atinan mo yung mga hearing na dapat mong atinan. Okay? So, ito na mga guys. Kung itutuloy ko pa, ay kakat ko muna dito. Tapos, gagawa na lang uli ako ng isang content, isang episode, no? Itutuloy ko lang. Kasi para dito nyo na po panoorin yung mga full video. Itong ginawa ko, na pag-cut-cut, wala po akong pinutol, wala akong pinutol na tinanggal, kundi i-cut ko lang, nagko-comment ako, cut ko lang. Ito yung kabuuan niya. So, huwag na kayong pumunta doon sa channel ni Labrador para panoorin. Kasi dito sa channel ko, i-upload ko lahat yung full niya na mga video doon. Para hindi kumita, no? Kasi, ito yun sikat na siya, no? Inaabangan yung mga ina-upload niya doon, so titingin doon. Maraming mag-review doon. So, ang gagawin natin, lalo na mga caps, no? Mga kababayan, kukuha ako ng buong video niya, i-upload ko na lang dito, so lagyan ko na lang ng caption ko. No, ganun yan siya. Para hindi na kayo pupunta doon. Ako na mag-update doon. Ako lang isang magiging viewers noon. Halimbawa, no? Para hindi na kayo mainggan yung pumunta doon pag may mga bago siya. So, abangan lang. Lagi, subscribe po channel ko. Pakiclick yung notification bell niyo para ma-update kayo sa mga bago kong mga i-upload na video. Sige po. Maraming salamat po uli. At mabuhay po tayong lahat. So, tulad ng caption ko, kakampi mo ako sa katwiran. Okay, Nobs Vlogs. Salamat po.